inspiring them to have better lives. Para sa akin, yun ang pinaka-fulfillment ko as a filmmaker. Ako po si Olivia Lamasan. I am 58 years old and I am a TV and film writer and director. Nothing in life is easy. Ang pagsusulat at ang pagdidirect at ang pagpuproduce, hindi siya overnight. It's years really of committing yourself to the craft. Siguraduhin mong that it is your passion. Now that I am retired, marami akong time to take care of myself. Talaga ini-embrace ko ang MX3 as a partner. I've been using MX3 for 12 years now and naniniwala ako sa kanya kasi it's natural. It strengthens you. Every day, I thank God for giving me a very blessed life. I'm so grateful for my family. I'm so grateful for the talents that God has given me and the many opportunities that I may be worthy of the love and all the blessings that He has given me. Maraming salamat sa MX3. I look forward to many more years of partnership with you. Maihahalin tulad kita sa isang camera because you give me more focus and you enable me to create more fantastic memories. Maraming salamat. MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Ako'y nagbabalik sa inyong mga talapihitan, mga pangga. Ayan, naririnig at umi-ere tayo. Luzon, Visayas, hindi. Pangarap ko lang yon na sana mapakinggan tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Pero tayo po ay naririnig sa Metro and Mega Manila. Diba? Magandang morning sa lahat ng mga misis na ngayon ay nagtatampo pa rin sa kanilang mga mister dahil hindi sila nabigyan ng flower. Malungkot dahil walang flower. Hoy kayo mga kababaihan, bago kayo malungkot dahil hindi kayo binigyan ng flower, isipin nyo din yung mga asawa ninyo. Kailan nyo ba sila binigyan ng flower? Ang flower na sinasabi ko ay yung totoong bulaklak. Kasi alam nyo, mostly na mga kalalakihan, neto sa aking pagsasaliksik, sa aking pagsasaliksik talaga. Sa aking pagtatanong-tanong, may mga kalalakihan na nakakatanggap lamang ng bulaklak tuwing sa kanilang pagtatapos ng pag-aaral. Ayan, sa kanilang graduation o di kaya na may sa malungkot na pamamaraan kapag sila po ay pumanaw na. Diba? Kaya mga misis, mga ate, 'di ba? Huwag lang naman tayo magpabebe, 'di ba? Bigyan din natin ng bulaklak ang ating mga mister, deserve nila 'yan, 'di ba? At may mga parte ng mundo na talaga namang hindi ikinatatwa or hindi naman parang normal sa kanila na yung mga lalaki ay binibigyan din ng bulaklak, 'di ba? Ano ba yung pagbibigay natin ng bulaklak, hindi ba? To show na talaga namang minamahal natin yung isang tao. 'Di ba ganoon? O edi ipakita din natin sa ating mga mister na sila deserve din nila ang flower natin. Ipasibasib mo yang bulaklak, yang rosas. Hanggang sa matinik-tinik yang mister mo. Tas balitaan mo ko kung anong nangyari nung sinibasib niya yung bulaklak. Kasi di ba yung mga lalaki, lalo na yung mga may edad, kapag umaamoy sila, di ba kasi ako bilang may mga tsuhin din ako, kapag inaamoy nila yung mga mas batang
pamangkin or mga ano, di ba may pasinghot yung ganun na? Eh, syempre ganun din aamuyin ng mga mister yung mga bulaklak. May pasinghot. Lalo na sila uncle. Nako. Nakakaloka kayo. But anyway, batiin ko lang muna ang ating mga tagapakinig sa kanilang mga telepono, mga nakikinig sa atin via Facebook page, ayan, ng 106.7 Energy FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Ibayong Dagat, ayan, hindi ko na kayo mapangalanan isa-isa pero may mga natatandaan akong pangalan. Sila Ate Teresa, si Ate Cheryl Gross, ayan, sila Ate Pearly Dolorpo, syempre ang nakikinig sa atin na si Miss Cathy Amos, ang rampadorang reyna ng Australia, 'di ba? Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay nai-enjoy ninyo ang araw na ito, 'di ba? Habang tayo ay nagchichismisan naman ngayon, may mga papa-driver naman tayo na ngayon ay naiipit sa kaliwat kanang trapiko sa buong Metro Manila. Naku po! Nakakaloka, di ba? Siyempre, Valentine's Day, nagta-traffic talaga. Kaya ako kanina, wala lang akong choice eh. Pero dyan ako dumaan sa may Santa Mesa. Nako, punuan, mare. Kaya naman kapag naghahanap kayo ng mga pwedeng nyong tuluyan ngayong gabi para nang sa ganun ay makapagsolo kayo ni Mister at saka ni Mrs. Pwede kayo sa Sogo, di ba? Tama. Sa Sogo, di ba? Huwag sa mga nakaparadang jeep. Dahil mahal ka, sa Sogo ka. Hindi ka sa nakaparadang tricycle. Ay nako, eto, talaga namang hindi ipaparada. Nako, nakakaloka. Itong dahil hindi naman tricycle ito. Pero alam mo, mainit na pinag-uusapan ngayon, Pangga. Ang chika tungkol dito kay Ivana Alawi. Alam nyo ba kung bakit? Kilala nyo ba si Ivana Alawi? Siya lang naman yung naglaba. Tapos, umani ng kaliwat ka ng paghanga ang kanyang paglalaba. Dahil napaka-sexy. Ako naglaba ako, hindi ko naranasan yung maraming likes. Diba? Minsan nga kapag naglalaba ako, umiinit yung ulo ko kasi hindi ko alam kung paano ko aabutin yung damit, lalo na pag napakababa. Hindi makayuko. But anyway, hindi na pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay napapabalitang karelasyon di umano nitong si Ivana Alawi or ang relasyon ni Ivana Alawi sa dating mayor na si Albe Benitez. Dating Mayor Albe Benitez. Ayan nakakaloka lang kasi ang mga ibinabato ng mga netizen tungkol dito kay Ivana, di ba? Alam naman natin na itong si Ivana ay isa sa mga paano ba natin sasabihin? Pinakamayaman, di ba? Isa sa may pinakamayaman, isa sa pinakamayamang vlogger dito sa Pilipinas. So alam natin na meron naman itong ipon at itatabing pera, 'di ba? Dahil malaki naman talaga ang kinikita niya sa YouTube. 'Di ba? Grabe naman kayo. May mga netizen na atribida, mga sinasabi nila dahil nga itong si dating Mayor Albe Benitez ay dating mayor at mas may edad nga siya, medyo ahead siya kay Ivana. Sinasabi ng ibang netizen na itong si Ivana daw parang sugar baby, parang ganon itong si dating Mayor Albe Benitez. Nakakaloka kayo, wag ganon. Which is, pinabulaan na naman ito ni Ivana. Alam niyo kung paano nagsimula itong chika na ito. Nakita kasi itong si Ivana sa isang airport. Ayan, na nasa airport, naglalakad, ganyan, nakapila. Kasabay niya dito sila Henyo Master Joey De Leon at nakita na parang di umano yung magkasama sila nitong si dating Mayor Albe Benitez. So doon nagsimula yung speculation na itong si Ivana at saka itong si dating Mayor Albe Benitez ay merong malagkit na tinginan or may namamagitan. 'Di ba? Pero pinabulaanan ito ni Ivana Alawi matapos siyang mag-post sa kanyang Facebook page ng opisyal na pahayag tungkol dun sa issue na ibinabato nga sa kanya tungkol sa pagkakaroon niya ng relasyon dito kay Mayor Albe Benitez. Ika nga, eto hindi ko nababasahin yung buong Meron ba tayong kopya nung sinabi ni Alawi? Ni last name ko, parang sundalo, wala.
Okay, so sinabi dito ni Ivana na hindi po si itong si Alvi Benitez ang kanyang karelasyon ngayon. May nagpapaligaya naman sa kanya pero hindi daw politician kundi businessman. Nilinaw niya na oo, naging magkaibigan sila nitong si dating Mayor Alvi Benitez nang siya ay magtrabaho or magkaroon ng trabaho dyan sa Bacolod at napaka-accommodating daw nito. So yung mga tao nabigyan na ng iba't ibang pakahulugan yung picture na kumakalat itong si Ivana Alawi, lalo na nung na interview itong si dating Mayor Alvi Benitez tungkol sa kanyang relasyon kay Ivana. So natanong nga kung meron nga kayong relasyon ni Ivana. Hindi niya sinagot ng tahasan na oo. Pero ang sabi ni Mayor, hindi naman masama kung sakasakali kasi hiwalay naman daw siya sa asawa, which is inalmahan ng asawa nitong si dating Mayor. Naku, nakakaloka. Inalmahan ng asawa ni dating Mayor na itong si Nicky Lopez Benitez ang sinabi ni Mayor na wala pa namang pag-uusap at pinatotohanan din ito ng anak nila na Victoria City Negros Occidental Mayor na si Javi Benitez. Kilala si Javi Benitez? Siya yung matangkad na jowa ni yung gwapong jowa ni Sue Ramirez. Yan. Na pinatotohanan naman yon ni Javi Benitez na wala pa ng pag-uusap sa kanyang magulang. Ayan, sa nanay at tatay niya tungkol sa hiwalayan. May mga cryptic post din itong si Javi Benitez kasi nitong mga nakarang araw nag-post itong si Ivana, ang galing kumanuro, 'di ba? Nag-post itong si Ivana na I can buy myself flowers. Tama ba niya? Yung kanta ni Miley Cyrus ba 'yon? Kaya daw niyang bumili ng bulaklak para sa sarili niya. Napakahulugan ng mga netizen na hindi ko kailangan ng pera. Ganyan. Hindi lang natin sigurado kung sino ang nauna sa pagpo-post. Itong si Javi Benitez ba o kaya si Ivana. So parang bardagulan ang nangyayari. Kasi ang chika naman itong si Javi Benitez, money talks. May mga gano'n naman siya. At saka nung nag-deny itong si Ivana, may mga pag-post din naman ito ng laughing emoji. Nakakaloka. So yung mga netizen, ang pakahulugan nila sa mga nangyayari, itong si Ivana at saka itong si Javi Benitez ay nagbabardagulan online. Nakakaloka. Kaya mas lumalala ang mga speculations na itong si Ivana Alawi at itong si dating Mayor ano ba pangalan to? Tingnan mo, Alvi Benitez. Ayan, alam mo, sa pagkakaalam ko, itong si Alvi Benitez sa aking bokabularyo, parang narinig ko nga na isa itong producer. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Isa itong producer diyan sa TV5. 'Di ba? So kung producer ito, maaring meron din itong mga proyekto din, 'di ba? Na alam naman natin na syempre kapag ikaw ay producer, syempre meron ka din maski papano ay bala. Kaya siguro sinasabi ng mga netizen na itong si Ivana pera lang ang kailangan dito kay Alvi Benitez, which is wrong. Wag po kayong ganon. Dahil malay nyo naman yung tao ay meron naman siyang ipon at hindi lingid sa ating kaalaman na si Ivana Alawi ay meron talagang pera dahil pinamana sa kanya yung malaking porsyento ng pamana ng kanyang ama. 'Di ba? At saka eto pa, sa mga issue na ganito na pinupukol nyo kay Ivana, ang talagang nasasaktan dito ang kanyang pamilya, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Kaya sana maghinay-hinay din tayo sa pagpukol ng mga issue dito kay Ivana. At kung merong problema itong si dating Mayor Alvi Benitez sa kanyang pamilya, tiyak naman na sila lang ang makaka-resolve nito kung mag-uusap-usap sila, 'di ba? Ng kanyang anak, ng kanyang dating asawa, kung sila man ay hiwalay na, wag na tayong makialam. Wag nating sausawan ang toyo ng iba. Lalo na kung hindi mo naman toyo, wag mong sausawan. Dahil hindi yan sausawan ng bayan. Nakakaloka kayo.
Pero alam mo, nalulungkot lang ako kasi dati, 'di ba, itong si Ivana ay na-involved na naman sa mga ganyang relasyon. If I'm not mistaken, hindi tong yung unang beses na na-involve siya, yung parang na-link siya or na pabalitang meron siyang karelasyon na meron ng asawa. May mga ganyan na naman eh. May mga pinupukol kay Ivana eh. Alam mo, pag sobrang ganda mo talaga, kung kani-kanino ka ikinakabit, 'di ba? Tsaka usong-uso ngayon na kapag sobrang ganda mo, pupukol ka ng chismis na kabit ka di umano ng isang politiko. Pag sobrang gwapo mo naman, namamakla ka ng isang politiko. Sasabihin pa nila na baka siya ang nagbigay ng kondo mo. Diba? Wag ganon. Kasi malay nyo naman sa pagtatrabaho naman ng mga iyan, may naitatabi din naman para nyo namang minaliit yung mga pagkatao nila, diba? Pero to Ivana Alawi, ayan, ako'y naniniwala naman dyan sa sinasabi mo kung sakasakali, di ba? Hindi ko na rin papakinggan yung mga sinasabi ng iba na itsoserang palakaka, di ba? Kasi idol ko tong si Ivana eh, 'di ba? Hindi natin kung anong sinabi ng mga tao or nung taong involved dito, yun na lang ang paniwalaan natin, 'di ba? Binigay na nga nila yung official statement eh. Magsasabi pa kayo na, "Weh, hindi nga. Tsoserang parak." Tsoserang palaka. O yun namang sabihan ng ganon. Kasi baka naging honest naman yung tao, tas mali naman talaga yung ipinupukol nyo. Imagine, di ba? Kung halimbawa lang naman totoo, nagsasabi si Ivana ng totoo, at meron talaga siyang, may nagpapasaya sa kanya na isang businessman. Ano na lang pakiramdam na nagpapasaya sa kanya nang ikinakabit nyo, yung may asawa at saka may anak at hindi naman talaga yun yung karelasyon niya, 'di ba? Parang 'di ba, masira nyo pa yung relasyon nila kung meron man namumuong relasyon na, 'di ba? Wag ganon. Ay nako, so much to that. Nakakaloka kayo. But anyway, hangad pa rin natin ang katiwasayan, ayan, sa showbiz industry. Ayan, araw-araw naman ninyong naririnig. Less tayo ng toxicity dito. Ayaw natin ng ganyan. Tayo dito sa Baklitas, gusto lang natin ipaliwanag na ang mga opinion natin, ang ino-opinionan natin ay yung mga naghayag na. Okay? Hindi tayo yung mangunguna, hindi tayo yung kasi ang gusto natin ay katiwasayan. 'Di ba? Para sa mga taong gusto ng katiwasayan. Tama! Hindi tayo para makigulo pa sa mga bagay-bagay na hindi naman nating problema. 'Di ba? Hindi tayo gumawa ng programa nito para na sa ganon ay makasira sa reputasyon ng iba or iduldul yung mga tao paibaba, lalo na yung mga pinagdadaanan. Tama? Nakikita po namin ang inyong mga komento, pero sana i-less din natin yung pagkokomento ng mga pangalan ng ibang tao kasi syempre hindi naman po tayo gumawa ng programa para makipagtalo-talo. Ang gusto natin ay makapagbigay ng impormasyon at makapaghatid ng good vibes sa ating mga ano ba itatawag ko sa inyo? Sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Tama? Ayan muna ang kabuuan ng ating chismisan ngayong umaga. Pagpapasensyahan nyo na ha kung tayo ay medyo nauutal-utal. Ayan. Kasi wala akong kabatuhan ngayon. Nangangawit yung pangako. Lalo na napakaraming chismis, di ba? Ayan, sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito ang programa ang tumatalakay sa kaliwat ka ng chismis sa showbiz world, ang Baklitas. Woo! 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 Ayan. At syempre, iiwanan ko kayo na napakarami pang awitin kaya ituloy pa rin natin ang ating pakikinig dito pa rin sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo.